Sa paanan ng bulubundukin ng Hilagang Mindoro, nakahimlay ang isang liblib na baryo na tinatawag na Santesima. Isang lugar na bihirang mapansin sa mapa, ngunit hitik sa hiwaga, alamat, at mga kwentong minanapa sa mga ninuno. Sa tuwing lulubog ang araw at magdidilim ang kalangitan, tila may mga bulong na nagmumula sa kagubatan at mga aninong naglalaro sa pagitan ng matatandang puno. Doon isinilang at lumaki si Beloso. Si Beloso ay isang binatang magsasaka na 22 taong gulang, payat ang pangangatawan, ngunit matibay ang loob. Kayumanggi ang balat dahil sa araw-araw na pagbubungkal ng lupa, at ang mga palad niya ay magaspang sa kakahawak ng araro at kalaykay. Ngunit sa kabila ng hirap ng buhay, nananatiling malinis ang kanyang puso at payapa ang kanyang isipan. Maaga pa lamang ay gising na siya. Bago pa man sumilip ang unang sinag ng araw, naroon na siya sa bukirin. Ang malamig na hamog ay dumidikit sa kanyang mga paa habang naglalakad siya sa pilapil. Ang hanging nagmumula sa bundok ay may dalang amoy ng sariwang damo at putik. Sa bawat hakbang niya, tila ba kausap niya ang lupa. Magandang umaga, inang kalikasan, bulong niya. Lumaki si Beloso na mag-isa. Namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa bundok nang siya 10 taong gulang pa lamang. Ang kanyang ina naman ay pumanaw sa karamdaman makalipas ang 3 taon. Mula noon, siya na ang nagtaguyod sa sarili. Tinuruan siya ng matatanda sa baryo kung paano magsaka, manghuli ng isda at mag-alaga ng hayop. Ngunit higit sa lahat, tinuruan siyang rumespeto sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Sapkat ang Santesima ay hindi karaniwang baryo. May paniniwala ang mga matatanda na ang mga engkanto, diwata at espiritu ng kalikasan ay naninirahan sa paligid, sa mga punong balete, sa mga kuweba, sa ilog at sa kabundukan. Kapag may nasaktan ang kalikasan, may kapalit itong sumpa. Kapag may nagpakita ng kabutihan, may gantimpala. At si Beloso, sa murang edad, ay kilala sa pagiging maingat at mapagpakumbaba. Hindi siya pumuputol ng puno nang walang pahintulot. Hindi siya nanghuhuli ng hayop ng sobra sa pangangailangan. Kapag may nakitang sugat ang ibon, inaalagaan niya ito. Kapag may napansing nalulunod na halaman, dinidiligan niya. Para sa kanya, buhay ang lahat. Habang binubungkal niya ang palaya noong umagang iyon, sumikat ang araw na parang gintong bola sa silangan. Ang liwanag nito'y sumasalamin sa tubig ng pilapil na tila ba nagiging salamin ng langit. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kuliglig, huni ng ibon at lagaslas ng hangin ang maririnig. Ngunit sa katahimikang iyon, may kakaibang pakiramdam si Beloso. Parang may nakatingin sa kanya. Huminto siya sa paghahakot ng punla at tumingin sa paligid. Wala siyang nakita. Tanging ang malawak na palayan at ang kagubatan sa dikalayuan. Ipinagkibit balikat niya iyon. Pagod lang siguro ako, bulong niya. Nagpatuloy siya sa trabaho hanggang sa tumaas na ang araw. Nang magsimulang uminit ang sikat nito, nagpasiya siyang magpahinga muna. Umupo siya sa lilim ng isang matandang punong akasya sa gilid ng bukirin. Inilabas niya ang baon niyang kanin at tuyo at dahan-dahang kumain. Habang ngumunguya, napatingin siya sa bundok sa malayo. May makapal na ulap na nakabalot sa tuktok nito. Ang bundok na iyon ay tinatawag ng mga matatanda na Bundok Alonsina. Isang banal na lugar ayon sa alamat. Doon umano naninirahan ng mga engkanto. Bihira ang umaakyat doon. At kung may mga hasman, kadalasan ay hindi na bumabalik o kaya'y nagkakasakit. Naalala ni Beloso ang babala ni Mang Tano, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Huwag kang lalapit sa bundok, iho, wika noon. Hindi lahat ng nakikita mo roon ay para sa mata ng tao.
Ngunit sa kabila ng babalang iyon, may kakaibang hatak ang bundok sa kanya. Parang may tumatawag. Isang tinig na hindi marinig, ngunit nararamdaman. Kinagabihan, matapos ang buong araw na pagtatrabaho, umuwi si Veloso sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng baryo. Ang bahay niya ay yari sa kawayan at nipa. May isang silid at maliit na kusina. Nagsaing siya, nagluto ng gulay at kumain mag-isa. Pagkatapos, naupo siya sa labas at minasdan ang mga bituin. Maliwanag ang kalangitan. Parang mga mata ng langit ang kumikislap. Biglang may dumapong alitap-tap sa kanyang kamay. Napatitig siya rito. Kumikislap ito ng kakaiba. Hindi karaniwang dilaw, kundi parang ginto. Ngumiti si Veloso. Salamat sa pagdalaw, bulong niya. Lumipad muli ang alitap-tap at nagtungo sa direksyon ng kagubatan. At sa sandaling iyon, may pumasok na kakaibang ideya sa kanyang isipan. Gusto niyang sundan ito, ngunit pinigilan niya ang sarili. Bukas na lang, sabi niya. Humiga siya sa banig at ipinikit ang mga mata. Ngunit hindi siya agad nakatulog. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili na naglalakad sa gitna ng kagubatan. May liwanag na gumagabay sa kanya. Sa dulo ng liwanag, may isang pares ng sapatos. Makintab, ginto at tila buhay. Nang hawakan niya ito, nagliwanag ang buong paligid. At may isang tinig na bumulong. Ito ang magbabago ng iyong kapalaran. Nagising si Veloso na pawis na pawis. Humihingal siya. Tahimik ang gabi. Ngunit sa kanyang dibdib may kakaibang kaba. At sa labas ng kanyang bintana, sa may kagubatan, may munting liwanag na kumikislap. Parang hinihintay siya. Hindi agad nakatulog si Veloso matapos magising mula sa kakaibang panaginip. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang larawan ng gintong sapatos. Makintab, tila may sariling liwanag at parang humihinga. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, muli niya itong nakikita, kasama ang tinig na bumubulong sa kanyang kaluluwa. Ito ang magbabago ng iyong kapalaran. Bumangon siya at naupo sa gilid ng banig. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at mahinang ugong ng hangin ang maririnig. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may kung anong bumabagabag sa kanyang puso. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Doon niya muling nakita ang munting liwanag. Kumikislap ito sa gilid ng kagubatan, parang alitap-tap, ngunit mas maliwanag, mas malinaw at mas buhay. Parang may sariling isip. Napahawak si Veloso sa kanyang dibdib. Bakit parang tinatawag ako? Bulong niya. Nagkatubili siya. Naalala niya ang mga babala ng matatanda. Ang mga engkanto raw ay mahilig mang-akit ng tao, lalo na yung may malinis na puso. Kapag sumunod ka sa kanila ng walang pag-iingat, maaari kang mawala. Sa mundo man ng tao o sa mundo ng espiritu. Ngunit may bahagi ng kanyang pagkatao na hindi mapakali. Isang bahagi na gustong malaman ang katotohanan. Isang bahagi na gustong sundan ang tawag. Muling kumislap ang liwanag, tila ba nagmamadali. Parang nagsasabing, ngayon na. Napabuntong hininga si Veloso. Kahit sandali lang, sabi niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang itak, hindi bilang sandata, kundi bilang panangga. Isinuot ang lumang tsinelas at lumabas ng kubo. Malamig ang hangin ng gabi. Ang buwan ay nakabitin sa kalangitan, kalahating bilog. Nagbibigay ng mapusyaw na liwanag sa daan. Ang mga puno ay naglalabas ng mahahabang anino na tila mga higanting nagmamasid. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kagubatan. Sa bawat hakbang, parang may bumubulong sa kanyang tenga. Mga tinig na hindi niya maintindihan, ngunit hindi rin nakakatakot. Parang mga awit. Ang liwanag ay unti-unting lumalayo, ngunit sinisiguro nitong hindi siya mawawala.
Parang ginagabayan siya. Pagpasok niya sa gubat, nag-iba ang hangin. Mas malamig, mas mabigat, mas buhay. Ang mga dahon ay kumikilos kahit walang hangin. Ang mga puno ay tila nagkikiskisan, nag-uusap sa sariling wika. Nararamdaman ni Veloso na siya ay isang panauhin sa lugar na iyon. Isang tao sa lupain ng mga hindi tao. Paumanhin po, bulong niya habang naglalakad. Hindi po ako mananakit. Nais ko lang pong malaman kung bakit ninyo ako tinatawag. Hindi niya alam kung kanino siya nagsasalita. Ngunit ramdam niyang may nakikinig. Maya-maya, nakarating siya sa isang maliit na clearing. Isang bukas na espasyo sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito ay may malaking bato, bilog at makinis na tila inukit ng panahon. At sa ibabaw ng batong iyon, naroon ang liwanag. Ngunit hindi na ito anyong alitap-tap. Isa na itong maliit na anyo ng babae. Maliit, kasing laki lamang ng isang batang 5 taong gulang. Mahaba ang buhok na parang sinulid na ginto. Ang balat ay maputi at kumikislap. Ang mga mata ay tila mga bituin. Suot niya ang damit na yari sa dahon at bulaklak. At sa kanyang mga paa, may suot siyang isang sapatos na ginto. Ngunit ang isa niyang paa ay nakayapak. Napahinto si Veloso. Nanginig ang kanyang tuhod. Alam niya kaagad. Engkanto. Napayuko siya at lumuhod. "Magandang gabi po," sabi niya ng may paggalang. "Patawad po kung pumasok ako sa inyong lugar." Ngumiti ang munting nilalang. Ang ngiti niya ay parang sikat ng araw sa gitna ng dilim. "Huwag kang matakot, Veloso," wika nito. Napatigil ang binata. Paano ninyo po nalaman ang pangalan ko?" "Alam namin ang lahat ng nagmamahal sa lupa," sagot nito. "Matagal ka na naming pinagmamasdan." Tumayo ang engkanto mula sa bato at lumapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, may mga bulaklak na sumisibol sa lupa. "Tinawag kita dahil ikaw ang napili," wika nito. "Napili? Para saan po?" tanong ni Veloso. Umupo ang engkanto sa harap niya at itinuro ang suot nitong sapatos. "Ito," sabi nito, "ang sapatos ng liwanag. Kailangan ko itong ibalik sa aming kaharian, ngunit nawawala ang kaparehan nito." Napatitig si Veloso sa nag-iisang sapatos. "Kayo po ang nawalan?" tanong niya. "Hindi," sagot ng engkanto. "Ito ay kinuha ng isang nilalang na sumuway sa batas ng kalikasan. Isang taong naging sakim." Napuno ng lungkot ang boses nito. "Kung hindi ko ito maibabalik sa takdang panahon, mawawala ang aking kapangyarihan. At kasama nito, mawawala ang balanse ng santesima." Nanlamig ang dibdib ni Veloso. "Bakit po ako?" tanong niya. Tanging ang may pusong dalisay ang makakahawak ng gintong sapatos nang hindi napapahamak, sagot ng engkanto. "At ikaw yon." Tumayo ang munting nilalang at inabot kay Veloso ang nag-iisang sapatos. Nanginginig ang kamay ng binata nang tanggapin ito. Mainit, buhay, at parang may tibok. "Dalhin mo ito," sabi ng engkanto. "Hanapin mo ang nawawala nitong kapareha. Kapag nagtagumpay ka, matutupad ang isang hiling ng iyong puso." Napatitig si Veloso sa sapatos. "Paano ko po sisimulan?" tanong niya. Ngumiti ang engkanto. "Makinig ka sa lupa, sundin mo ang hangin, at huwag kang magpapadala sa kasakiman." Unti-unting naglaho ang liwanag sa paligid. Ang engkanto ay naging munting sinag at lumipad pa itaas. Bago tuluyang mawala, narinig ni Veloso ang huling salita nito. "Ang iyong landas ay puno ng pagsubok, ngunit ikaw ay hindi nag-iisa." Naiwang mag-isa si Veloso sa gitna ng kagubatan, hawak ang gintong sapatos. At sa sandaling iyon, alam niyang ang kanyang payak na buhay ay tuluyan ng magbabago. Magdamag na nakaupo si Veloso sa gitna ng kagubatan.
Hindi siya agad nakagalaw matapos maglaho ang engkanto. Parang nanigas ang kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na biglang ipinataw sa kanya. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang gintong sapatos. Hindi ito mabigat. Ngunit parang karga niya ang buong daigdig. Unti-unti, bumalik sa kanyang pandinig ang mga tunog ng paligid. Huni ng kuliglig, kaluskos ng mga dahon, at malayong alulong na hayop sa bundok. Napabuntong hininga siya. Kailangan ko nang umuwi, bulong niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Nang isilid niya ang sapatos sa supot na yari sa tela na palagi niyang dala, may kakaibang liwanag ang sumilip mula sa loob nito, parang nagpaalam sa kagubatan. Naglakad siya pauwi ng tahimik, ngunit iba na ang kanyang pakiramdam. Parang bawat puno ay nakatingin. Parang bawat bato ay may lihim. Parang ang buong mundo ay biglang nagising. Pagdating niya sa kubo, halos sumikat na ang araw. Mapula ang langit sa silangan. Humiga siya sa banig, ngunit hindi na siya nakatulog. Sa halip, pinagmamasdan niya ang supot na kinalalagyan ng sapatos. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng engkanto. Makinig ka sa lupa, sundin mo ang hangin. Ngunit paano? Isa lamang siyang magsasaka. Hindi mandirigma, hindi pantas, hindi bayani. Bakit ako? Muling tanong niya sa sarili. Ngunit walang sagot ang katahimikan. Pagsapit ng umaga, bumangon siya at nagtungo sa bukirin. Kailangan pa rin niyang magtrabaho. Hindi maaring huminto ang buhay dahil lamang sa hiwaga. Habang nag-aararo siya, kapansin-pansin ang kakaibang kilos ng lupa. Mas malambot, mas mainit, parang humihinga. Sa bawat tapak niya, may banayad na panginginig. Napahinto siya. Inilagay niya ang palad sa lupa at doon niya naramdaman isang mahinang pintig, parang tibok ng puso. Napaurong siya. Hindi ito normal, bulong niya. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Parang kinakausap siya ng lupa. Nang sumapit ang tanghali, dumaan si Mang Tano sa kanyang bukirin. Nakasuot ito ng kupasing sombrero at may tungkod sa kamay. Beloso, tawag nito. Magandang tanghali po, Mang Tano, sagot niya. Lumapit ang matanda at pinagmasdan siya. Matagal. Masyadong matagal. May kakaiba sa iyo ngayon, wika nito. Napakunot noo si Beloso. Kakaiba po. Oo, sagot ng matanda. Parang may liwanag sa iyong mga mata. Para kang minarkahan. Kinabahan ang binata. Minarkahan po ng ano? Ngumiti si Mang Tano ng bahagya. Ang mga hindi natin nakikita. Umupo ito sa gilid ng pilapil. May gusto akong itanong sa iyo. Dagdag nito. May napansin ka bang kakaiba kagabi? Nagalangan si Beloso. Naalala niya ang babala ng engkanto na huwag magpadala sa kasakiman, ngunit hindi nito sinabing huwag magsabi. Gayunman, natakot siyang baka mapahamak ang matanda. Opo, sagot niya. May nakita po akong liwanag sa gubat. Tumango si Mang Tano. Akala ko na nga ba, bulong nito. Iyon ang tanda ng pagpili. Napatitig si Beloso. May alam po kayo? Huminga ng malalim ang matanda. Noong kabataan ko, simula nito, may isang lalaki rin na pinili. Ang pangalan niya ay Rogelio. Anong nangyari po sa kanya? Tanong ni Beloso. Tinanggap niya ang biyaya, sagot ni Mang Tano. Ngunit hindi niya kinaya ang tukso. Tahimik si Beloso. Naging sakim siya, pagpapatuloy ng matanda. Ginamit niya ang kapangyarihan para yumaman, para mangapi. Hanggang sa isang araw, naglaho siya sa bundok. Nanlamig ang batok ni Beloso.
Siya po ba ang kumuha ng sapatos? Tanong niya. Napatingin si Mang Tano sa kanya. May hawak ka, ano? Mahinang tanong nito. Hindi na siya nakapagsinungaling. Tumango siya. Dahan-dahan niyang inilabas ang supot at ipinakita ang gintong sapatos. Napatayo si Mang Tano sa gulat. Bathala, bulong nito. Ito ang alamat ng Santesima, sabi ng matanda. Ang sapatos ng engkanto. Kapag nabuo, kayang baguhin ang landas ng panahon. Nasaan po ang isa? Tanong ni Veloso. Sa bundok Alunsina, sagot ni Mang Tano. Sa kuweba ng mga nawawala. Napatingin si Veloso sa malayo. Sa ulap na bumabalot sa bundok. Mapanganib po roon, sabi niya. Oo, tugon ng matanda. Ngunit doon ka tatahak. Ibinaba ni Veloso ang ulo. Alam niyang wala na siyang atrasan. Pupunta po ako, sabi niya. Ngumiti si Mang Tano. Alam kong gagawin mo, wika nito. Dahil ikaw ay anak ng lupa. At sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na paglalakbay ni Veloso. Mula nang malaman ni Veloso ang tungkol sa kuweba ng mga nawawala, hindi na siya mapalagay. Sa bawat paggising niya sa umaga, ang larawan ng bundok Alunsina ang bumubungad sa kanyang isipan. Ang tuktok nitong balot ng ulap, ang makapal na gubat sa paanan, at ang mga alamat na bumabalot dito na parang anino. 3 araw siyang nag-isip. 3 araw siyang nagdasal sa kalikasan. 3 araw niyang kinausap ang lupa, ang hangin, at ang tubig. Hanggang sa isang umaga, nagpasya siya. Handa na siya. Maaga pa lamang ay bumangon na si Veloso. Inihanda niya ang kaunting bigas, tuyo, asin at isang bote ng tubig. Isinilid niya ang mga ito sa kanyang bayong. Isinama rin niya ang itak at ang supot na magintong sapatos. Bago umalis, tumayo siya sa harap ng kanyang kubo. Tiningnan niya ang kanyang tahanan, ang dingding na yari sa kawayan, ang bubong na nipa, ang maliit na bintana na sumasalo ng liwanag tuwing umaga. Babalik ako, bulong niya. Hindi niya alam kung kanino niya sinasabi iyon. Sa sarili niya, sa kanyang mga magulang, sa lupa. Naglakad siya patungo sa gilid ng baryo. Walang nakakaalam sa kanyang pag-alis maliban kay Mang Tano. Bago siya tuluyang lumayo, nakita niya ang matanda na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. May hawak itong maliit na supot. Veloso, tawag nito. Lumapit ang binata. Ingat ka, sabi ni Mang Tano. Ito, inabot nito ang supot. Anong laman po nito? Tanong ni Veloso. Ugat ng balete at tuyong dahon ng sambong, sagot ng matanda. Panangga laban sa masamang espiritu. Tinanggap niya ito. Maraming salamat po. Hinawakan ni Mang Tano ang balikat niya. Huwag mong kalilimutan kung sino ka. Wika nito. Hindi ka bayani. Isa kang magsasaka na may mabuting puso. Iyan ang iyong lakas. Tumango si Veloso at nagpatuloy siya sa paglalakad. Habang papalapit siya sa bundok, nagbabago ang paligid. Ang damuhan ay napapalitan ng makakapal na punong kahoy. Ang liwanag ng araw ay nahahati-hati sa pagitan ng mga dahon. Ang hangin ay nagiging mas malamig at mas mabigat. Parang may bumabalot sa kanya. Parang yakap. Ngunit may halong babala. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, nakarating siya sa isang ilog. Malinis ang tubig, malinaw na parang salamin. Ngunit walang isda, walang palaka, walang kahit anong buhay. Napahinto siya. Naalala niya ang sinabi ng engkanto. Makinig ka sa lupa. Lumuhod siya at idinikit ang palad sa lupa sa tabi ng ilog. May naramdaman siyang panginginig. Isang babala. May panganib sa unahan. Hindi siya tumawid. Sa halip, naghahanap siya ng ibang daan. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, narinig niya ang mahinang iyak.
isang tinig ng bata. Napalingon siya. Mula sa likod ng mga puno, may nakita siyang maliit na batang babae na nakaupo sa lupa, umiiyak. Marumi ang muka. Gusot ang buhok. "Naliligaw ka ba?" tanong ni Veloso. Tumango ang bata. "Nawawala po ang nanay ko," hikbi nito. Lumapit si Veloso. Ngunit nang maalala niya ang mga babala tungkol sa mga nilalang na nagkukunwaring bata, huminto siya. "Anong pangalan mo?" tanong niya. "Lira," sagot nito. "Taga saan ka?" tanong niya. "Doon po." Sabay turo sa direksyon ng bangin. Nanlaki ang mata ni Veloso. Walang baryo roon. Isang bangin. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang batok. Tahimik niyang hinawakan ang supot ng halamang panangga. "Lira," sabi niya. "Bakit walang bakas ng paa sa paligid mo?" Biglang tumigil sa pag-iyak ang bata. Unti-unting nagbago ang mukha nito. Ang mata ay naging itim. Ang ngiti naging matalas. At ang tinig ay naging paos. "Husay mo," wika nito. "Hindi ka madaling malinlang." Sa isang iglap, naglaho ang anyo ng bata at napalitan ng isang maitim na nilalang na parang usok. Isang bantay ng bundok. Napaurong si Veloso. "Inuutos ng bundok na subukin ka," wika ng nilalang. "At ikaw ay pumasa." Unti-unti itong naglaho sa hangin. Nanlambot ang tuhod ni Veloso. Umupo siya sa lupa at huminga ng malalim. "Salamat," bulong niya. Hindi niya alam kung kanino. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa lumubog ang araw. Sa wakas, nakita niya ang pasukan ng kuweba. Isang malaking bitak sa gilid ng bundok. Mula rito'y lumalabas ang malamig na hangin na parang hininga ng isang higante. Sa ibabaw ng pasukan, may nakaukit na simbolo. Isang pares ng sapatos. Isa ay buo, isa ay basag. Nilunok ni Veloso ang laway. "Ito na," bulong niya. At buong tapang siyang pumasok sa dilim. Pagpasok ni Veloso sa kuweba, agad siyang sinalubong ng malamig at mamasa-masang hangin. Parang may humaplos sa kanyang balat na hindi nakikita. Ang liwanag mula sa labas ay unti-unting nilamon ng dilim. Sa bawat hakbang niya paloob, mas lalong lumalalim ang anino sa paligid. Kinuha niya ang maliit na sulo na ibinigay sa kanya ni Mang Tano bago siya umalis. Isang tuyong tangkay na may dagta ng punong pino. Sinindihan niya ito gamit ang batong apoy. Sumiklab ang munting liwanag. Sapat lamang upang makita ang ilang hakbang sa unahan. Ang mga dingding ng kuweba ay basa at makintab. May mga patak ng tubig na nahuhulog mula sa kisame, lumilikha ng paulit-ulit na tunog na parang tibok ng orasan. Tok, tok, tok. Parang binibilang ang kanyang oras. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Habang lumalalim siya sa kuweba, napansin niyang may mga ukit sa mga bato. Mga muka, mga kamay, mga paa. Parang mga taong pilit kumakawala mula sa bato. Napahinto siya. Dinikit niya ang palad sa isang ukit. Malamig. Ngunit may bahagyang init sa loob. Parang may buhay. Naalala niya ang kwento ni Mang Tano. Ang mga nawawala raw sa bundok ay hindi tuluyang namamatay. Sila'y nagiging bahagi ng bundok, naging bato, naging anino, naging alaala. "Patawad po," bulong ni Veloso. Naglakad siya ng mas maingat. Maya-maya, narinig niya ang mga bulong. Mahina. Paos. Parang hangin na dumadaan sa bitak. "Tulungan mo kami." Hindi na kami makalabas. Nasaan ang liwanag? Napapikit si Veloso. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang umatras.
Ngunit pinatatag niya ang loob. Kailangan kong magpatuloy, sabi niya sa sarili. Sa isang liko ng kuweba, biglang lumiwanag ang paligid. Napatigil siya. May isang malawak na bulwagan sa loob, parang malaking silid na hinukay ng panahon. Sa gitna nito ay may lawa na kulay pilak. Ang tubig ay kumikislap kahit walang malinaw na pinanggagalingan ng liwanag. Sa ibabaw ng lawa, may manipis na hamog. At sa gitna ng lawa, may isang bato. At sa ibabaw ng bato, naroon ang isang lalaking nakaupo. Nakaputi ang buhok, marumi ang damit, payat na payat. Parang matagal nang hindi kumakain. Ngunit buhay. Napatakbo si Veloso palapit. "Tao po kayo?" sigaw niya. Dahan-dahang tumingala ang lalaki. Ang mga mata nito'y mapula at puno ng lungkot. "Ako ay minsang naging tao," wika nito. Nang marinig ni Veloso ang tinig, parang kumalabit sa kanyang alaala. "Rogelio?" bulong niya. Napangiti ang lalaki. "Mapait. Kilala pa rin pala ako," sabi nito. Nanindig ang balahibo ni Veloso. "Ikaw ang sakim. Ikaw ang kumuha ng sapatos. Ikaw po ang napili noon," sabi niya. Tumango si Rogelio. "Oo," sagot nito. "At ako rin ang nabigo." Dahan-dahang tumayo ang lalaki. Sa bawat hakbang nito, tila may mga aninong sumusunod. "Hinangad ko ang yaman," wika nito. "Hinangad ko ang kapangyarihan. Ginamit ko ang sapatos para yumaman, para mangapi, para maging higit sa iba." Napayuko siya. "Hanggang sa isinumpa ako ng bundok." "Nasaan po ang isa pang sapatos?" tanong ni Veloso. Napatingin si Rogelio sa lawa. "Doon," sagot nito. Sa gitna ng pilak na tubig, may kumikislap na liwanag. Isang gintong sapatos. Kapareha ng hawak ni Veloso. Ngunit may problema. Ang lawa ay tila walang ilalim. At sa ilalim ng tubig, may gumagalaw na mga anino. Parang mga ahas. Parang mga kamay. Parang mga kaluluwang naghihintay. "Hindi mo ito basta makukuha," sabi ni Rogelio. "Ang lawa ay sinusukat ang puso ng tao." "Paano po?" tanong ni Veloso. "Sa pamamagitan ng sakripisyo," sagot nito. Biglang may umaling-aungaw na tinig sa buong kuweba. Isang malalim at matandang boses. "Upang makuha ang nawawala, kailangan mong mag-iwan ng bahagi ng iyong sarili." Nanginginig ang tuhod ni Veloso. "Anong bahagi?" bulong niya. Ang boses ay muling umalingaw-ngaw. Isang alaala, isang pangarap, o isang mahal sa buhay. Nanikip ang kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang tahimik na buhay, ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Kailangan ba niyang isuko ang isa sa mga ito? Humakbang siya palapit sa lawa. Tumingin siya sa sarili niyang refleksyon. Kung ito ang kailangan, bulong niya, handa akong magbayad. At sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang tubig. Unti-unting umalon ang pilak na lawa. Ang dating tahimik na tubig ay nagsimulang umikot. Parang may higanteng humihinga sa ilalim nito. Ang mga aninong kanina'y bahagyang gumagalaw ay naging mas malinaw. Mga hugis ng tao, ng hayop, ng mga nilalang na hindi may paliwanag. Napaatras si Veloso. Ngunit hindi siya tumakbo. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng bato, hawak ang supot na may unang gintong sapatos. Ang tinig sa kuweba ay muling umalingaw-ngaw. "Pumili ka." Biglang nagbago ang paligid. Ang mga dingding ng kuweba ay naglaho. Ang kisame ay napalitan ng bughaw na langit. At si Veloso ay tila napadpad sa gitna ng isang alaala. Nasa gitna siya ng palayan. Ngunit hindi ito ang kasalukuyan. Ito ay ang nakaraan.
Batang-bata pa siya. Nasa tabi niya ang kanyang ama na may hawak na araro. Ngumingiti ito habang tinuturuan siyang magbungkal. Dahan-dahan lang anak, wika ng ama. Ang lupa ay parang tao, kailangan ng lambing. Naroon din ang kanyang ina, nakaupo sa lilim, may dalang baong kanin. Tandaan mo, Veloso, sabi nito, kahit gaano kahirap ang buhay, huwag mong kalilimutan ang kabutihan. Naluha si Veloso. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang yakapin sila. Ngunit hindi niya magawa. Parang multo lamang siya sa sariling alaala. Biglang naglaho ang tanawin. Napunta siya sa isa pang tagpo. Nasa isang simpleng bahay siya. May katabi siyang babae. Maganda. Mahinhin. Ngumingiti sa kanya. May hawak itong sanggol. Anak nila. Isang pamilyang hindi pa niya nagkakaroon. Isang pangarap na hindi pa natutupad. Masaya tayo, wika ng babae. Oo, sagot ng Velosong nasa alaala. Habang buhay, dagdag nito. Nangilid ang luha ng tunay na Veloso. Ito ang hinaharap na gusto niya. Ito ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap. Muling naglaho ang tanawin. Bumalik siya sa kuweba. Sa harap ng lawa, ang tinig ay muling nagsalita. Alin ang iyong isusuko? Nanginig ang kanyang labi. Kung isusuko niya ang alaala ng kanyang mga magulang, mawawala ang kanyang pinagmulan. Kung isusuko niya ang pangarap ng pamilya, mawawala ang kanyang kinabukasan. Kung isusuko niya ang kanyang tahimik na buhay, mawawala ang kanyang pagkatao. Napayuko siya. Totoo ba itong kailangan? Tanong niya sa kawalan. Tahimik ang kuweba. Tanging alon ng tubig ang maririnig. Biglang may marahang tinig na pumasok sa kanyang isipan. Isang tinig na pamilyar. Ang engkanto. Hindi lahat ng sakripisyo ay paglimot. Wika nito. Minsan, ito ay pagtanggap. Napatingala si Veloso. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Bulong niya. Isuko mo ang iyong takot, sagot ng tinig. Ang takot na mawalan, ang takot na masaktan, ang takot na mabigo. Napahinto siya. Napaisip. Buong buhay niya, natatakot siyang mag-isa. Natatakot siyang magmahal. Natatakot siyang mangarap ng malaki. Dahil baka mawala. Dahil baka masaktan. Dahil baka mabigo. Kung isusuko ko ang takot, bulong niya, kaya ko bang magpatuloy kahit masaktan? Sumagot ang tinig. Iyan ang tunay na handog. Huminga siya ng malalim. Tumayo siya ng tuwid. Tumingin siya sa lawa. Isinusuko ko ang aking takot, malakas niyang sabi. Ang takot na mawalan, ang takot na magmahal, ang takot na mabigo. Biglang nagliwanag ang tubig. Ang mga anino ay naglaho. Ang pilak na lawa ay naging malinaw na parang kristal. Mula sa gitna nito, unti-unting umaangat ang ikalawang gintong sapatos. Kumikislap. Buong buo. Walang bahid ng kadiliman. Napangiti si Veloso. Inabot niya ito. Nang magdikit ang dalawang sapatos sa kanyang mga kamay, may malakas na liwanag na sumabog sa buong kuweba. Napapikit siya. Nang muling magbukas ang kanyang mga mata, nakita niyang nakaluhod si Rogelio sa harap niya. Malinis na ang muka. Hindi na payat. Hindi na marungis. Parang bumata. Salamat, wika nito. Napalaya mo ako. Unti-unti itong naglaho sa liwanag, parang usok na tinangay ng hangin. Tahimik ang kuweba. Ngunit sa katahimikang iyon, hawak na ni Veloso ang kompletong pares ng gintong sapatos. At alam niyang ang susunod na yugto ng kanyang kapalaran ay magsisimula na. Matagal na nakatayo si Veloso sa gitna ng kuweba, hawak ang dalawang gintong sapatos.
hindi pa rin siya makapaniwala na natapos niya ang pagsubok. Ang dating madilim at mabigat na lugar ay tila nagbago. Ang mga dingding ay kumikislap na parang may mga bituin na nakabaon sa bato. Ang hangin ay hindi na malamig, kundi banayad at magaan. Parang huminga ang bundok. Parang natuwa. Dahan-dahan niyang inilapag ang 2 sapatos sa bato sa harap niya. Sa sandaling magkadikit ang mga ito, muling sumilay ang liwanag. Ngunit hindi ito masilaw. Ito ay mainit. Parang yakap. Mula sa liwanag, unti-unting lumitaw ang anyo ng engkanto. Mas malinaw kaysa dati. Mas matangkad. Mas maningning. Ang buhok nito ay parang dumadaloy na ginto. Ang mga mata ay parang bukal ng liwanag. Ang mga pakpak nito ay yari sa sinag ng araw at hamog ng umaga. Lumuhod si Veloso. Maraming salamat, wika ng engkanto. Nabuo mo ang nawawala. Ngumiti si Veloso. Ako po ang dapat magpasalamat, sagot niya. Tinuruan ninyo akong harapin ang sarili ko. Lumapit ang engkanto at kinuha ang mga sapatos. Isinuot nito ang mga ito sa kanyang mga paa. Sa sandaling iyon, kumulog sa loob ng bundok. Ngunit hindi ito tunog ng galit. Ito'y tunog ng paggising. Ang mga bitak sa kisame ay naglabas ng liwanag. Ang mga ugat ng puno ay gumalaw. Ang tubig sa kuweba ay umagos palabas na parang mga ugat ng ilog. Nabalanse muli ang Santissima, wika ng engkanto. Ang lupa, hangin at tubig ay nagkaisa muli. Napatingin si Veloso sa paligid. Parang nabubuhay ang bawat bato. May gantimpala ka, dagdag ng engkanto. Tulad ng ipinangako, wika ni Veloso. Isang hiling. Ngumiti ang engkanto. Hindi mo na kailangang magsalita, sabi nito. Nararamdaman ko ang iyong puso. Ipinatong nito ang kamay sa dibdib ni Veloso. Biglang may init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Nakita niya ang mga tanawin. Masaganang palayan. Malinis na ilog. Masayang mga bata. Matatandang nakangiti. Isang baryong payapa. Iyan ang iyong hiling, wika ng engkanto. Ang kapakanan ng Santissima bago ang sarili. Napayuko si Veloso. Ganon po ba ako? Tanong niya. Oo, sagot ng engkanto. Kaya ikaw ang napili. Tahimik silang sandali. Pagkatapos nagsalita muli ang engkanto. Ngunit may kapalit ang bawat biyaya. Nanginig ang dibdib ni Veloso. Ano po iyon? Hindi mo na maaaring isuot ang mga sapatos, sagot nito. Hindi ka maaaring gumamit ng kapangyarihan nito para sa sarili. Hindi ko po hangad iyon, agad niya sabi. Ngumiti ang engkanto. Alam ko, iwinasiwas nito ang kamay. Biglang naglaho ang mga sapatos at naging sinag na umakyat sa kisame ng kuweba. Ngunit may maiiwan sa iyo, dagdag nito. May liwanag na pumasok sa noo ni Veloso. Parang munting bituin. Ang kakayahang makarinig sa tinig ng kalikasan, wika ng engkanto. Habang buhay, nanlaki ang mata ni Veloso. Makakarinig po ako? Oo, sagot nito. Ngunit hindi bilang boses, bilang damdamin, bilang babala, bilang gabay. Unti-unting naglalaho ang anyo ng engkanto. Panatilihin mo ang balanse, huling wika nito, at hindi ka kailanman magiging nag-iisa. Naglaho ang liwanag. Bumalik ang kuweba sa normal nitong anyo. Ngunit hindi na ito nakakatakot. Naglakad palabas si Veloso. Sa bawat hakbang, parang mas magaan ang kanyang katawan. Paglabas niya sa kuweba, sumalubong sa kanya ang liwanag ng umaga. Bagong araw. Bagong simula. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang hindi na siya natatakot sa hinaharap.
Tahimik ang daan pababa ng bundok Alunsina. Habang naglalakad si Veloso, ramdam niya ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga dahon ay mas luntian. Ang mga ibon ay mas maingay. Ang hangin ay mas presko at mas magaan. Parang muling nabuhay ang kalikasan. Parang ipinagdiriwang ang kanyang pagbabalik. Sa bawat hakbang niya, may munting bulong sa kanyang dibdib. Hindi tinig, hindi salita, kundi damdamin. Babala kapag may madulas na bato. Gabay kapag may sangang hahampas sa mukha. Paalaala kapag may pagod na bumabalot sa katawan. Ito ang regalo ng engkanto, ang pakikinig sa kalikasan. Nang makarating siya sa gilid ng baryo, sumalubong sa kanya ang mga tanawin na matagal niyang hindi nakita. Ang palayan ay mas luntian. Ang ilog ay mas malinaw. Ang mga punong kahoy ay mas matatag. Ngunit higit sa lahat, ang mga tao ay tila mas payapa. Nakita siya ng isang bata sa daan. "Si Kuya Veloso!" sigaw nito. Agad na nagtakbuhan ang ilan pang bata. Bumalik na po siya mula sa bundok. Maya-maya, lumabas ang mga matatanda sa kanilang mga bahay. May pagtataka, may tuwa, may pag-aalala. Lumapit si Mang Tano na may tungkod. Nang makita si Veloso, napangiti ito ng maluwag. "Buhay ka," wika nito. "Opo," sagot ni Veloso. "Dahil sa inyong mga payo." Hinawakan ng matanda ang kanyang balikat. "May nagbago," sabi nito. "Ramdam ko." Tumango si Veloso. "Nabalansi na po ang bundok," sagot niya. Hindi na siya nagdagdag pa. Hindi na kailangan. Nararamdaman na ng lahat. Sa mga sumunod na araw, napansin ng buong baryo ang mga pagbabago. Ang mga pananim ay hindi na madaling masira. Ang mga peste ay nabawasan. Ang mga sakit ay tila humina. Ang mga bagyo ay hindi na gaanong mapaminsala. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Veloso. Tahimik, masipag, hindi nagyayabang, ngunit laging handang tumulong. Kapag may nasisirang pilapil, siya ang nauunang magayos. Kapag may nagkakasakit, siya ang unang nagdadala sa manggagamot. Kapag may nag-aaway, siya ang namamagitan. Hindi dahil may kapangyarihan siya, kundi dahil may malasakit. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng tanim, may lumapit sa kanya. Isang dalagang hindi niya madalas makausap. Ang pangalan nito ay Luningning, anak ng mangingisda. Mahinhin, may matang parang bituin sa gabi. "Veloso," mahinang tawag nito. "Oo," sagot niya. "Salamat," sabi ng dalaga. "Sa ano?" tanong niya. "Sa pagbabalik ng sigla sa baryo," sagot nito. "Alam naming ikaw ang may kinalaman." Napakamot siya sa ulo. "Ginawa ko lang po ang dapat," tugon niya. Ngumiti si Luningning. "Iyon ang dahilan kung bakit ka espesyal," wika nito. Namula si Veloso. Simula noon, madalas na silang magkasabay sa gawain. Sa paggigib, sa pagtatanim, sa pamamalengke, sa pag-aayos ng mga sirang lambat. Unti-unting nabuo ang isang tahimik na pagkakaunawaan. Isang damdaming hindi kailangang bigkasin. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabing ilog, biglang huminto si Veloso. Hinawakan niya ang dibdib. May kakaibang pakiramdam. Parang may bumubulong na babala. "May mali," sabi niya. "Ano?" tanong ni Luningning. "May paparating," sagot niya. Sa kalangitan, unti-unting nagtipon ang mga ulap. Hindi karaniwang ulan, hindi karaniwang hangin. Parang may dalang galit, may dalang panganib. Naramdaman ni Veloso na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos.
Ang kapayapaan ay sinusubok lamang. At ang susunod na pagsubok ay paparating na. Magdamag na nagngangalit ang kalangitan. Ang mga ulap ay nagtipon na parang hukbo ng mga anino. Ang hangin ay umuungal na tila may galit. Ang mga punong kahoy ay nagkikiskisan, nagbabanggaan at tila nagbababala sa isa't isa. Hindi ito karaniwang bagyo. Ramdam ito ni Veloso sa kanyang dibdib. Parang may bumibigat sa hangin. Parang may masamang damdaming sumasabay sa ulan. Mula sa kanyang kubo, tanaw niya ang buong baryo. Ang mga ilawan sa bahay ay isa-isang sinisindihan. Ang mga tao'y nagmamadaling magsara ng bintana at pinto. Ngunit hindi siya mapakali. May bumubulong sa kanyang damdamin. Isang babala na mas malalim kaysa dati. Hindi lamang ulan. Hindi lamang hangin. May kasamang galit ang bagyo. Kumatok si Mang Tano sa kanyang pinto. Veloso, wika nito. Nararamdaman mo rin ba? Opo, sagot niya. May mali. Umupo ang matanda sa bangko. Noong kabataan ko, simula nito, may ganitong bagyo ring dumating. Tinawag namin itong ulan ng panunumbat. Panunumbat? Tanong ni Veloso. Oo, sagot ng matanda. Bagyong isinisilang kapag may nilalang na nagtatanim ng puot sa puso ng kalikasan. Nanlamig ang loob ni Veloso. Sino po? Tanong niya. Bago pa makasagot si Mang Tano, biglang kumulog ng napakalakas. Isang kidlat ang tumama sa gitna ng kagubatan. May sumunod na liwanag. Hindi bughaw, hindi puti, kundi kulay ube at itim. Napahawak si Veloso sa dibdib. Iyon, bulong niya. Iyon ang pinanggagalingan. Biglang may dumating na isang lalaki mula sa ulan. Basang-basa. Hingal. Takot na takot. May tao po sa bundok. Sigaw nito. May gumagawa ng masama. Nakilala ni Veloso ang lalaki. Si Tomas. Isang mangangaso. Ano ang nakita mo? Tanong niya. May nagsasagawa ng ritual. Sagot ni Tomas. Sa dating kuweba, may mga itim na apoy. May sigaw na parang sa impyerno. Napatingin si Mang Tano kay Veloso. May humahamon sa balanse. Wika nito. Tumayo si Veloso. Kailangan kong puntahan, sabi niya. Mag-isa ka? Tanong ng matanda. Hindi, sagot niya. Kasama ko ang lupa, ang hangin at ang tubig. Kinuha niya ang kanyang itak at ang supot ng halamang panangga. Sa kabila ng ulan, naglakad siya palabas. Hinabol siya ni Luningning. Veloso, tawag nito. Delikado, dagdag niya. Huminto ang binata. Tumingin sa kanya. Kung hindi ako pupunta, mas delikado, sagot niya. Hinawakan ni Luningning ang kanyang kamay. Bumalik ka, wika nito. Pangako mo. Pangako, sagot niya. At tumakbo siya papunta sa bundok. Sa gitna ng bagyo, parang may gabay ang kanyang mga paa. Hindi siya nadadapa. Hindi siya naliligaw. Ang bawat hakbang ay tila itinuro ng lupa. Nang makarating siya sa kuweba, nakita niya ang pinanggagalingan ng dilim. May isang tao sa gitna ng mga bato. Nakasuot ng itim. May mga simbolong iginuhit sa lupa gamit ang dugo ng hayop. May hawak na sirang piraso ng bato na may hugis ng sapatos. Isang labi ng dating kapangyarihan. Rogelio, bulong ni Veloso. Ngunit nang magsalita ang lalaki, alam niyang hindi na ito ang dating Rogelio. Ibinigay mo ang dapat ay sa akin, sigaw nito. Hinagaw mo ang kapalaran ko. Ang mga mata nito ay naglalagablab sa galit. Hindi ko inagaw, sagot ni Veloso. Pinalaya kita. Tahimik, sigaw nito. Biglang umihip ang malakas na hangin.
Umikot ang itim na apoy. Nagsimulang gumalaw ang lupa. Ang bagyo ay lalo pang lumakas. Ang dilim ay kumapal. At sa gitna ng unos, nagsimula ang huling pagsubok ni Veloso. Nagngangalit ang bagyo sa paligid ng kuweba. Ang ulan ay bumubuhos na parang galit ng langit. Ang hangin ay humahagupit na tila mga latigo ng kadiliman. Ang kulog ay sunod-sunod at ang mga kidlat ay naglalabas ng lilang liwanag na nagbibigay anyo sa mga aninong sumasayaw sa dingding ng bato. Sa gitna ng kaguluhan, magkatapat sina Veloso at Rogelio. Ang dating lalaking minsang naging tao ay ngayoy parang anino na lamang ng kanyang sarili, balot ng poot, sugat at pagsisisi. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw, ang mga kamay ay nanginginig sa galit. Dapat ako ang nagwagi, sigaw ni Rogelio. Dapat ako ang pinarangalan ng mga engkanto, ako ang nauna. Tahimik na nakatayo si Veloso. Ramdam niya ang paguga ng lupa. Ramdam niya ang takot ng mga puno. Ramdam niya ang paghingi ng tulong ng ilog. Hindi siya nagalit. Hindi siya natakot. Naawa siya. Rogelio, wika niya ng mahinahon. Hindi ka tinalo ng iba. Natalo ka ng sarili mo. Tumawa si Rogelio. Isang tawang puno ng pait. Madali mong sabihin iyan dahil ikaw ang nanalo. Sigaw nito. Itinaas nito ang kamay na may hawak na basag na bato. Biglang sumiklab ang itim na apoy. Lumipad ang mga tipak ng bato. Napaigtad si Veloso at muntik ng matamaan. Ngunit bago pa man siya tuluyang masugatan, may mainit na hangin na sumalo sa kanya. Ang kalikasan. Pinoprotektahan siya. Hindi ako nanalo, sagot ni Veloso. Naglingkod lang ako. Muling sumalakay si Rogelio. Ang lupa ay bumuka. Ang mga ugat ay umangat. Ang mga anino ay humawak sa mga paa ni Veloso. Napahinto siya. Ngunit ipinikit niya ang mga mata. Huminga ng malalim. Nakinig siya. Sa tibok ng lupa. Sa daloy ng hangin. Sa lagaslas ng ulan. Sa pintig ng buhay. Kung may galit ka, wika niya. Ibigay mo sa akin. Huwag sa mundo. Biglang may liwanag na lumabas mula sa kanyang dibdib. Hindi ito kasing liwanag ng gintong sapatos. Ngunit mas mainit. Mas totoo. Ito ang liwanag ng tapang at malasakit. Napatigil si Rogelio. Ano yan? Bulong nito. Ito ang natira sa akin, sagot ni Veloso. Pag-asa. Unti-unting naglaho ang itim na apoy. Ang hangin ay humina. Ang ulan ay bumagal. Ang mga anino ay umurong. Lumuhod si Rogelio. Parang biglang nawalan ng lakas. Pagod na ako, wika nito. Pagod na akong magalit. Lumapit si Veloso. Inilapag niya ang kamay sa balikat ng lalaki. Pwede ka pang magsimula, sabi niya. Hindi pa huli. Lumingon si Rogelio. May luha sa kanyang mga mata. May tatanggap pa ba sa akin? Tanong nito. Oo, sagot ni Veloso. Ang kalikasan ay marunong magpatawad kung marunong ka ring magsisi. Biglang may bumabang liwanag mula sa kisame ng kuweba. Isang banayad na gintong sinag. Mula rito'y lumitaw ang anyo ng engkanto. Hindi na ito kasing liit. Hindi na rin kasing engrande. Payak. Payapa. Tinatanggap ang iyong pagsisisi. Wika nito kay Rogelio. Ngunit kailangan mong magbalik sa lupa bilang tagapaglingkod, hindi tagapag-utos. Tumango si Rogelio. Ako'y susunod, sagot niya. Unti-unti itong naglaho, parang hamog sa umaga. Kasama ang galit. Kasama ang sumpa. Sa labas ng kuweba, tumila ang bagyo. Ang mga ulap ay naghiwa-hiwalay. Sumilip ang buwan. Malinis.
maliwanag. Naglakad palabas si Veloso. Sa paanan ng bundok, naghihintay ang mga taga-Santesima. Nang makita siya, nagsigawan sila sa tuwa. Niyakap siya ni Mang Tano. "Natupad mo," wika nito. Lumapit si Luningning. May luha sa mata. "Bumalik ka," sabi niya. "Oo," sagot ni Veloso. "At hindi na ako aalis." Lumipas ang mga taon. Si Veloso ay nanatiling magsasaka, hindi yumaman. Hindi naging hari, ngunit naging haligi ng baryo. Siya ang tinatanungan kapag may problema. Siya ang inaasahan kapag may sakuna. Siya ang tinatawag kapag may pag-aaway. Pinakasalan niya si Luningning. Nagkaroon sila ng mga anak. Tinuruan niya ang mga ito na mahalin ang lupa, ang hangin at ang tubig. At tuwing sasapit ang gabi, kapag kumikislap ang mga bituin sa ibabaw ng Santesima, may mga matatandang nagkukwento. May isang binatang minsang nakapulot ng gintong sapatos ng engkanto. At dahil sa kanyang puso, nanatiling maliwanag ang ating mundo. At hanggang ngayon, sa bawat simoy ng hangin at lagaslas ng tubig, maririnig pa rin ang pangalan ni Veloso, ang tagapag-ingat ng liwanag ng Santesima. Wakas. 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 Wakas.